Start again. We will just live on the other. Okay, on the other is the a online page. Okay, dito po tayo sa SDA page. SDA Present Truth Online Study. Okay. So ito po yung other page ay try po natin na makapasok at we will just share to our SDA online study para po maka-follow po yung iba na nasa SDA online study. Ito po yung problema ngayon. Marami po actually nagkaroon ng problema sa kanilang page. I check it that some of the people as well have the problem entering into page using Zoom. We don't know what's the problem, but we are trying to solve or to give the solution for that. Pero ganun pa man ay hindi po ma-stop yung ating pag-aaral, ano? Dito po tayo sa ating review actually sa Sabbath School. So every Friday, ayan po ang ating ginagawa. Last year ay nag-umpisa po tayo ng ating pag-review po sa Sabbath School para pagdating po sa ating Sabbath School lesson ay meron po tayong ibahagi ano po. At yun po ay isang kaparaanan na kung saan ay tayo po ay magkaroon ng bahagi po sa ah, iglesia na kung saan ay mayroon po tayong advance knowledge about our discussion on the Sabbath. Okay, I will check the page kung uh, mayroon na po tayong live. Okay. Uh, okay, parang tingnan po natin. Pasensya na po mga kapatid, ano? We will just try to be patient with this situation right now in our page. Okay, parang wala po. Walang lumalabas po dito sa page natin, ah. Dali po. Okay, it's just recording. I don't know if we have already the... Okay. Po yung problema ngayon sa Facebook, ano, na we are trying to connect in our page, but there is somewhat a problem. Again, this is Sabbath School lesson review. Okay. So timeline page is the Present Truth online study. Live. Okay. It will take some time to live. Oh. So unsupported get request object. I don't know what happened really with this condition right now because it seems that there is a problem that we cannot enter as well in the page. Okay. Okay. It's here now. Okay, we are in. So I will Okay. It's here now. Okay, we are okay. So glory to God that we have this link now. I will share to our SDA online study so that others may also follow. Okay, so share the link. Okay. Okay, dito po tayo at salamat sa Panginoon at nandito po magpapatuloy po ang ating pag-aaral.
dito po sa ating review, Sabbath School Lesson. So every week po ay mayroon po tayong lesson at napakaganda po ng lesson natin ngayong week. Okay, I will share. Okay, this is our Sabbath School lesson. Okay, for this week. Okay, God is passionate and compassionate. So ito po yung sentro ng ating Sabbath School lesson. At okay, this is a part of the Sabbath School lesson sa Sabbath afternoon. But before we continue on, we have our thought for meditation. Ay nandito po at nandyan din po sa ating Sabbath School lesson yung mga thoughts na ito. Sabi po rito, but this great sacrifice was not made in order to create in the Father's heart a love for man, not to make him willing to save. No, no. God so loved the world that he gave his only begotten Son. John 3:16. The Father loves us not because of the great propitiation, but he provided the propitiation because he loves us. Christ was the medium through which he could pour out his infinite love upon a fallen world. God was in Christ, reconciling the world unto himself. 2 Corinthians 5:19. God suffered with his Son in the agony of Gethsemane, the death of Calvary, the heart of the infinite love, paid the price of our redemption. So ito po yung ating diwa ng ating pananalangin na tulungan nawa tayo ng Panginoon sa ating pong pag-review sa ating Sabbath School lesson that we need to understand the incomparable love of God. Sabi nga po dito ng ating text ay ito po ay Isaiah chapter 49 verse 15. Can a woman forget her sucking child that she not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget thee. So yun po yung mga kapatid, yung sentro ng ating pag-aaral sa week na ito. At ang purpose po, ang layunin po ng ating pag-aaral is to deepen our understanding of the incomparable love of God, which surpasses human love. So ito po ay mas higit at mas talagang dakila sa pag-ibig po ng tao. Ano? Even that of a devoted mother. By exploring biblical texts alongside insights from inspiration, we will uncover the passionate and compassionate nature of God's love. So yun po yung sentro ng ating pag-aaral this week actually sa ating Sabbath School lesson. Sabbath School is actually a universal school where all Seventh-day Adventists are studying the Sabbath School lesson. So let us ask the Lord for guidance as we continue on with our study today. Let's pray. Our dear and kind lovely Father, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo. Nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob, Panginoon, na kami po ay makapagpatuloy ng aming pong pag-aaral dito sa prophetic insight na kung saan ay amin pong bigyan pansin ang Sabbath School lesson na pinag-aaralan po ng lahat ng mga Seventh-day Adventists. Nawa po ay tulungan kami na magkaroon po ng deeper understanding of how passionate are you and passionate you are and compassionate to humanity. Thank you so much, O God, for the guidance na amin pong matunghayan sa amin pong patuloy na pag-aaral po na inyong mga salita. Amin na sana mangyari nawa ang inyong kalooban, hindi po yung sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy sa mga layunin po ng ating pag-aaral ay reveal God's love in its fullness
na atin pong lubusang maunawaan po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin na will help believers grasp the breadth, the depth, ah, and the constancy of God's love na hindi po ito nawawala. Kung ang pag-ibig po o yung compassion ng mother ay minsan nakakaligtaan, ang Diyos po ay hindi po ganon, ano? Which surpasses even the most profound human affection. So ito po ay mas higit sa kung ano man ang nararamdaman, affection ng tao, ano? Encourage reflection on divine compassion, na ito po ay mag-inspire sa atin na atin pong magkaroon po tayo ng malalim na pagkaunawa po sa kaawaan ng Panginoon, na kung saan ay na-express po at nakita po natin kung paano po ang ating Panginoon ay nag-offer po ng kanyang sarili, ay ganun po kalalim ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Highlight the sacredness of God's love. Emphasize that God's love is not only tender but also jealous. Siloso ang Panginoon, ano? Dahil hindi po ito ibig sabihin na katulad ng human jealousy, ano? Because He is worthy. He is worthy of our love, actually. Demanding loyalty and devotion. Kasi lahat po ay binuhos niya, pinagkaloob niya, kaya worthy po siya na magzelos, ano? Na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay pinagkaloob niya po ang kanyang bugtong na anak. So He wants also that our lives will be what? Transformed sa pamagitan po ng kanyang pagmamahal, ay ito ay mag-challenge sa atin bilang mananampalataya to respond to God's love by cultivating a similar love for Him and others as seen in the life of Christ. So yun po mga kapatid, yung sentro ng ating pag-aaral, na kung saan ay dito po yung outline of the study, na more than a mother's love. Yan po ang part ng Sunday, ano? A mother's love is parang incomparable, mga kapatid. Hindi mo siya mahambing ang pagmamahal po ng ating Panginoon sa kanyang bayan, ano? And then ito ay deep, gut-wrenching love, na talagang napakalalim ito na mga expression ng pagmamahal po ng ating Panginoon, na matungayan din po natin kung how compassionate and merciful is God, na mapag-aralan po natin dito yung compassion of Jesus, and then yung God's love is like as jealous God, na siya po ay nagsiselos pag alam po natin yung jealousy for humanity is not really that good, ano? Pero yung jealous po ng Panginoon dito ay dahil siya lang po ang talagang worthy to be loved. Kasi ang tao po ay nagkakamali, nagkakasala, minsan ay talagang yan po yung nature ng tao. So what God jealous of? Ito po ay kasama po sa ating pag-aaral. So what can the love of God be compared to? Paano po natin maikumpara yung pagmamahal po ng ating Panginoon sa tao? The psalmist compares God's compassion to a father's tender love. Ayon po sa Psalms 103, verse 13. Ngunit Isaiah elevates this metaphor. Kaya kung ating po mababasa ang Isaiah 49 verse 15, ay makalimot yung mother, pero ang Panginoon po ay hindi siya makalimot. Kaya Isaiah elevates this metaphor to a mother's love, the most selfless and sacrificial of human affection, na kinukumpara po sa pagmamahal po ng ina. Pero ang pag-ibig po ng Diyos ay mas masigit sa ina, mga kapatid. God's love is likened to a mother's unconditional devotion, while a mother's care represents one of the purest form of human affection. Isaiah highlights that even a mother may fail, but God's love never falters, mga kapatid. So hindi po siya talagang nawawala.
bagamat nagkakamali po yung kanyang bayan o kanyang tao, sa minsan mga kapatid, yung mga magulang pag nagkamali po yung anak ay talagang kwan kaagad, ano? Pero ang Panginoon po, mayroon pong long-suffering perseverance na nagpapatuloy po, constant. Hindi po nawawala ang kanyang pagmamahal sa atin, ano? So in the heart of God's infinite love, there is a compassion that never fails, a yearning that no earthly bond can surpass. Kaya walang makahigit sa pagmamahal po ng ating Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon nating maunawaan, na masigit ang kanyang pagmamahal sa ating mga magulang. Na kung ang ating mga magulang, mga kapatid, ay makakalimot, ang ating Panginoong Diyos ay hindi po makakalimot sa atin. Kaya ito po yung dapat nating isa puso, na gaano man kalala ang ating sitwasyon, ang ating buhay, kapatid na Marshall, ano? God will stay, uh, nandoon po siya nagmamahal. Kaya nga po nagpapatuloy na bukas yung probation ng tao. Na hanggang ngayon, mga kapatid, ay nagbibigay pa rin po siya ng mensahe para tayo po ay makarinig, at hindi pa po yung close of probation. Ang close of probation, mga kapatid, it may come individually and then corporately. Ano pong sinasabi na individually? Pag namatay po ang tao, ay wala na po pag-asa yan, ano? Wala na po siyang pag-asa na magbago pa. Na hindi po katulad sa mga Buddhist, that they are actually believing that when you die, your spirit will reincarnate, yung reincarnation, na pwede mo mabawi kung ano ang nagawa mo noon. Yun po yung tinatawag na reincarnation. Ang iyong buhay ay doon lilipat sa, actually may paniwala po sila na pag ikaw ay mabuti, ay ang iyong espiritu ay doon pupunta sa mga malalaking mga hayop. Kaya karamihan po, at ang original po na turo ng mga Buddhist, sila po ay vegetarian. Ano? Vegetarian po ang ibang mga Buddhist dito. Pero ngayon, mga kapatid, may mga moderno na mga Buddhist na kumakain na rin ng karne. Dahil naniniwala po sila, pag namatay yung tao, pag ikaw ay masama, ikaw ay pupunta sa mga ipis, mga mosquito, at iba-ibang mga hayop na maliliit, ano? Na ito po yung kanilang paniniwala, reincarnation. At mayroon din po silang paniwala na uh, millions of years ago, your dead body, or babalik ka. Kaya makita niyo po sa mga movie ng Chinese or whatever, yung mga Koreans, na mayroon po silang reincarnation, na yun po ay pag pananampalataya nila na bumalik, pwede kang makabalik para maayos ang iyong pagkakamali noon. Yan po ay paniniwala ng mga Buddhist. Pero dito po sa Kristiyano na pamumuhay, ay pag buhay ka, may pag-asa ka pa. Pero pag patay na po, ayon sa banal na kasulatan, ay wala na pong alam. Ano? Ecclesiastes po ay nagsasabi na pag namatay pong tao, ay ang kanyang pag-ibig ay lumipas na rin. Ang kanyang, wala po silang bahagi sa anumang gawain dito sa ilalim ng langit, mga kapatid. Kaya when you die, mga kapatid, kung ano po ang iyong buhay noong buhay ka pa, ay doon po basihan. Na kung tayo po ba ay namuhay ng ayon sa biyaya ng Panginoon, na si Kristo ang natagpuan sa ating mga buhay. Hindi po hinahanap yung ating personal na gawa, kundi kung anong nagawa ni Kristo sa ating buhay. Because only Christ is acceptable in the Lord's, yung verdict niya, mga kapatid, ay kung sang-ayon po tayo doon sa gawa ng ating Panginoon. Ang merito ng ating kaligtasan, mga kapatid, ay nasa kay Kristo. Kaya nga po, kung hindi namatay si Kristo, walang pag-asa ang tao. Kaya nagbigay po siya ng biyaya para magkaroon ng kaligtasan yung mga nakaraan.
Yung mga Israel of old, mga kapatid, ay nabase din po sa biyaya. Dahil nagkaroon po ng institution of God's grace when Adam sinned and God find a way to solve the problem of sin. Kaya hinanap po sila, tinawag po sila sa sariling pangalan nila at dinamitan ng damit ng balat ng hayop. At ang balat ng hayop na yon, yung kordero na inihaw mula doon sa pagtatagpo ng sanglibutan. Ibig sabihin ay mula pa ng pagdami po ng tao, ano? Dahil yan po ang sinabi doon sa uh, Revelation chapter 13 verse 8 na mayroon pong nakasulat na mga pangalan ng mga maliligtas doon sa aklat ng buhay na kung saan ay doon po nakatala yung mga nanampalataya kay Kristo. Na kung saan, kung ang kanilang pangalan po ay naimbestigahan, na sila po ay namuhay ng ayon po sa salita ng Panginoon. So yun po yung basihan, mga kapatid, hindi po yung gawa. Dahil biyaya po ito ng Panginoon sa atin na ang kanyang buhay po ang siyang merito na nagbigay sa atin ng pag-asa. Na kung wala po yun, yun po actually ang manifestation ng kanyang pagmamahal. That is how deep is God's love for humanity, mga kapatid. Kaya in the heart of God's infinite love, there is compassion that never fails. Hindi po yan na talagang it's not a failure. For human, there might be failures, mga kapatid. Ngunit sa pagmamahal po ng ating Diyos ay wala pong failure po yan. It's actually perfect love. Ellen G. White reflects on this theme like a child. You can trust the love of Jesus knowing that He will never forsake you. Kaya ito po ay isang kapahayagan po na hindi po tayo i-forsake ng Panginoon. Kung tayo po ay i-forsake ng ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa, ang ating anak, ay hindi na tayo kilalanin, mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi ganon. No? Ang Panginoon po ay kung tayo magbalik loob sa Kanya, dahil siya naman po ay nangungusap sa atin. Kaya nga po ang dinadalangin natin na Panginoon, mangusap naman po kayo sa aming kapwa Adventista, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapatid. Dahil kung ang Panginoon po ay hindi mangusap, at alam natin, mga kapatid, ay hinahanap po talaga ng Panginoon ng Kanya. Ano? So the inspiration emphasizes that this divine constancy invites believers to find security in God. So ang Panginoon pa rin po ang actually ang nagbibigay ng initiative. Kasi si Adam and Eve po, mga kapatid, ay alam po natin na anong ginawa nila to solve the problem. They hide themselves. Nagtago po sila. So ito po yung tendensiya ng nagkasala o nagkamali na magtatago po sila. Pero sa harap ng Diyos, mga kapatid, ay wala po tayong itatago. Kaya nga po, siya mismo ang naghanap po sa atin. Kaya sabi po rito, mga kapatid, na His love remains steadfast despite human failings. Alam po natin, mga kapatid, ay nagkakamali po tayo. Pero may hangganan din po yan, mga kapatid. Dahil next lesson po natin, mayroon pong wrath of the divine love. Yan po yung ating pag-aralan next week. Ano? So, the inspiration emphasizes that God's love extends to both the wayward and the faithful. Bagamat tayo po ay wayward o tumalikod, ay nandun pa rin, bukas pa rin. Kaya nga po yung prodigal son, di po ba, ay tumalikod siya. Kinuha niya na lahat ng kanya. At ngayon ay hinayaan po siya ng Panginoon. God frees him until the time when he realizes that he needs to come back.
Kaya bumalik po siya. At ano pong ginawa? Ay tinanggap po siya ng bukas. Bukas ang mga kamay na nanumbalik po mga kapatid. At ganun din po ang Panginoon. Bukas din ang kanyang kamay na tayo po ay tanggapin. At yan po ay napakagandang ilustrasyon ng pag-ibig po ng Panginoon na kung saan ay ang prodigal son bumalik. Ngunit ano po ang reaksyon ng kanyang kapatid? Ay doon pa po mga kapatid na para bagang nag-jealous siya pero hindi naman siya worthy actually na dapat mag-zealous dahil ang Panginoon po mismo ay nagmahal doon sa kanyang kapatid. Ano? So Lamentation reminds us that God's mercy are renewed every morning, a steadfast love we can always depend on mga kapatid. Kaya ito po ay mga pag-aaral na titibay po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yung ating pag-acknowledge sa kanyang pagmamahal po ay talagang katulad po ay marami po tayong nagawa ng mga kamalian. Ngunit ang Panginoon po ay nandoon na nagpapatuloy po na bukas ang kanyang mga kamay para po malasap natin, unawaan natin mga kapatid na nandoon pa rin ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi po rito, the concept of God's enduring love and mercy is highlighted. For instance, in the Shepherd's Rod Volume 1, kasi kung atin pong mabasa po yung Shepherd's Rod Volume 1, ay it is emphasized that God's love is unwavering. Bakit po mga kapatid? Dahil mayroon po siyang proseso ng paglilinis. Dahil doon po sa Shepherd's Rod Volume 1 ay naitala po yung paano ng Panginoon linisin ang kanyang iglesia. Katulad po ng pinag-aralan po natin na Ezekiel 9. Yung sealing of the 144,000. It is actually a manifestation of God's love that nais niya mga kapatid na tayo po ay pure, nasakdal sa kanyang harapan, hindi po magpapatuloy na nagkakamali. Yes, mga kapatid, we have still struggles in this life. Kaya nga po, tayo ay patuloy na pinapakain. Pinapakain po ng spiritual food para tayo manarish at lumago po sa ating pananampalataya. Kaya nga po, sabi rito, God's compassion and His promises to never forsake His people is portrayed actually in the Bible. Na dito po sa Psalms 101, 103, verse 13, Isaiah 49:15, Jeremiah 31:20, and Lamentation chapter 3, verse 22. So ito po ay komentary po at atin pong binigyan po ng diin na ayon po sa espiritu ng hula ay nagre-reflect po ito ng tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi po rito na reflecting His readiness to forgive and restore those who have gone astray. Yun po yung nais ng Panginoon, ma-restore. This mirrors the biblical narrative where God calls His people to repentance, offering forgiveness and renewal. So yan po mga kapatid sa ating lesson, na kung saan ay a mother's love. Sabi nga po rito, a mother's love for her child, even in the animal world, leads her to lay down her life if necessary to protect it. Yan po yung inahin na kanyang mga sisiw ay under the wings na pinoprotektahan po. This love is a reflection of God's love which He placed in every mother. Because of sin, there are mothers who abandon their children. Ito po ay resulta actually ng kasalanan na ay yung ibang mga magulang, they abandon their children. Kaya sinabi doon sa talata, sa Isaiah, na mother may forget, but God cannot forget mga kapatid because it is His creation. God's love remains pure. He never stopped loving us
We are His children. Tayo po ay mga anak, anak ng Diyos, ano? Na kung saan ay nais niya po na tayo po ay maging bahagi po sa mga kanyang kanyang bayan na mamuhay po na may may kabanalan, ano? Okay. So, sabi pa nga po rito na even when we disobey Him, and we often do, di ba? We are precious to Him. He delights in us. He constantly remembers us. And His heart is moved with pity for us. Yan po yung kanyang talagang dinaramdam, ano, na pag lumayo po tayo sa Kanya, ay nagdaramdam po ang Panginoon na nais niya po na tayo po ay bumalik sa Kanya. At bukas naman ang Kanyang kamay na tayo tanggapin. Kaya mga kapatid, ano, it was also portrayed in Hosea. Hosea, kaya nga po pag-aralan natin yung Hosea chapter 1 and 2, ay nandoon po na pinagpakita po yung allegory. Yung allegorical application po ng Hosea 1 and 2. At pinagpakita po doon na sa buhay ni Hosea. Okay? Si Hosea po ay propeta ng Panginoon at siya po ang ginamit ng Panginoon na magkaroon po ng allegorical story na hinihambing po ng Diyos ang relasyon ni Hosea kay Gomer. Si Gomer po dito ay actually is hindi po siya tunay na pangyayari. Bakit po? Paano natin malaman na hindi po siya tunay na pangyayari? Dahil binanggit po dyan sa Hosea na Gomer was actually the daughter of Diblaim. Yung Diblaim, mga kapatid, sa kasaysayan, kung iyo pong tingnan ang chronological at history po ng kasaysayan sa Biblia, ay wala pong pangalan na Diblaim. So it is an allegory, mga kapatid. At hindi rin po papayagan ng Panginoon na propeta niya mag-aasawa ng patutot. Ano? Ito po ay contrary, laban po sa prinsipyo ng Panginoon na hindi po siya mag-allow ng kanyang bayan na mag-aasawa po ng patutot. Ano? Pero dito po sa sulat ni Hosea, Hosea 1 at 2, ay inutusan po si Hosea na mag-asawa kay Gomer. At nagkaanak po siya kay Jezreel. Ayan po ang napag-aralan natin kagabi rin, ano? Na kung saan ay Jezreel was actually a representation of the prophet of God. That he will be instrumental to tell his brother and sister in the church to plead with the mother. Yan po yung chapter 2. Ano? Na doon sa chapter 1 ay mayroon pa po Lo-Rohama, Lo-Amay. Yan po yung kapatid ni Jezreel. Bakit po mayroon siyang prefix na Lo? It is actually a demonstration where there is no mercy. Lo-Rohama, no mercy for the 10 tribes. Ayan po actually ang kasaysayan po ng iglesia sa Old Testament and New Testament. Ang Old Testament po, mga kapatid, ang kapatid niya doon ay si Lo-Ruhama at si Lo-Amay. Si Lo-Ruhama, mga kapatid, 10 tribes na walang awa na pinaintulutan po ng Panginoon na sila mag-disperse. That was 721 BC na ang 10 tribes po ng Israel ay nangalat. Kaya nga po, yung natira ay yung Judah dahil may mercy po ang Panginoon sa kanila. Pero ang kanyang prefix doon, ang pangalan niya po ay Lo-Amay, not my people. Okay, ano pong nangyari sa kinawaan ng Panginoon? May awa ang Panginoon sa Judah, sa 2 tribes, pero they have not accepted Jesus as the Messiah. Kaya once na kanilang po ni-reject si Kristo, yun na po ay they had been rejected as His people.
Yan po ay mababasa natin sa Hosea chapter 1, verse 10 and 11 na ang kanyang bayan ay hindi na maging bayan niya. Yung hindi niya bayan ay maging bayan niya. Bakit po? It was open to the Gentiles. Yan na po yung Christian era. Na kung saan ay dito na po sa chapter 2. Ang chapter 2 po ay may kalagayan dyan na bumalik sa pagkapatutot yung asawa ni Hosea dito. Kaya nga po ang nangyari ay mayroon pong panawagan si Jezreel. At sabi doon, plead with your mother. So hahanapin niya po si Rohama at si Amay. Ang Rohama na yon ay may awa ang Panginoon sa kanila. Okay. Ito namang yung Amay, mayroon na po siyang hindi siya bayan ng Diyos pero tinanggap birang bayan ng Diyos. Yan po actually ay manifestation o reflection of God's love. Kaya nga po, dinala ko ito sa leksyon natin para maunawaan natin na ito po pala ang demonstration ng Panginoon how deep inside ang kanyang pagmamahal po sa kanyang iglesia. Na kung saan ay sabi nga po rito sa Hosea chapter 11 verse 8, huling bahagi po, my heart is changed within me. All my compassion is arose. Dahil naawa po ang Panginoon sa kalagayan po ng kanyang iglesia. God's long-suffering and mercy. Ito po yung kanyang pinapahayag sa atin ngayon na may awa pa po siya sa ating iglesia. Ano? Kaya tatawagin niya tayo at kanyang tanggapin yung hindi kanya before ay maging kanya. So yun po, He longs to clasp you in His arms of love. Kaya napakaganda po ng pagmamahal po ng Panginoon sa kanyang bayan. The inspiration emphasizes God's profound love and His effort to redeem and restore His people. Kasi nangalat nga po no? Nangalat po ang kanyang bayan. So, it emerged into different nations right now, ang kanyang bayan. At nais niyang ibalik sila sa pamagitan po ng mensahe. Okay? So, there is proclamation of the truth. Kaya nga po may gospel. Yung gospel ay dapat i-preach, mga kapatid. So, sabi rito, while it may not explicitly reference Deuteronomy 1:31, Isaiah 63:9, or 1 Kings 3:26, the literature, kung atin pong basahin ang inspirasyon, ay nagsasabi po patungkol sa divine compassion and parental care. Kasi makita po naman natin sa propesya, no? Katulad po sa Revelation chapter 12, na it's actually a presentation of the ever-living church of God, that there are representative of God's people in every generation. Mayroon po siyang mga pinili, no? Sa bawat henerasyon. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, we are in the latter days. And so, ang pinili niya po ay ang 144,000 out of the Seventh-day Adventist. Kaya nga po may quarry na kanyang gaganapin po. Yan po ay demonstration na kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Pero kung hindi po nakinig yung kanyang bayan, ay may hangganan din po, mga kapatid. Kaya nga po may pag-aralan din po natin tayo na mayroong wrath, galit niya dahil napahayag niya na ang kanyang pagmamahal, pero ang tao ay nananatili na matigas at nananatili sa kasalanan. Kaya nga po, God's protective love for His faithful followers. Kung faithful, mga kapatid, ang faithfulness ay nasusukat po ito sa pamagitan din po ng salita ng Panginoon. Kung ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng ugat sa kanyang personal o sa ating mga personal na buhay. Kaya nga po, ang Diyos po ay nagpapahintulot ng mga karanasan po natin na doon po ay nagbibigay ng hint
o clue ang Panginoon na kailangan natin siya. Kasi kung hindi po hayaan ng Panginoon na magkaroon po tayo ng problema, ng mga suffering, ay mga kapatid, ang tao po ay patuloy na lang na lumalayo po sa Panginoon. Kaya nga po, God's sacrificial love and His desire to restore His people. Nawala po kasi ang Eden. So, sa long period of time of recreation, alam po natin na may statement po sa Espiritu ng Hula na kung ang paglalang po ng Diyos ng sanglibutan ay within 6 days, ganun din po ang pag-recreate niya sa sanglibutan. 6,000 years. Ano? At yung pang 7,000, yan na po yung vacation. Yan na po yung celebration, the rest or the Sabbath rest of God, na kung saan ay yan na nga po mga kapatid ang pag-restore ng Panginoon sa kanyang bayan. Okay? At ito nga yung deep inside na pagmamahal po ng ating Panginoon, na sabi nga po rito sa kasaysayan sa nangyari po sa dalawang ina. Ano? Dalawang ina po na nagkaroon ng anak. Yung isa ay namatay. Kaya nga po, pinag-agawan yung isa na buhay. Inaangkin po ng isa na kanya yung anak. Kaya nga po, dinala nila kay Solomon. At para malaman po kung sino ang tunay na ina, ay sinabi po ni Solomon, okay, patayin, hatiin. Hatiin po yung bata kasi inaangkin ng isa. Inaangkin din ng isa na totoo, na kanya. Ngayon, nung sinabi po ni King Solomon na hatiin yung bata, ang tunay na ina ay nagsabi, "Wag, do not harm my son." This is how God loves us, mga kapatid, na hindi harm. Pero ang nangyari po kay Job ay physical harm po yon. Pero ang punto po na nais ng Diyos na ipakita ay wag kunin ang kanyang buhay. Nasa Diyos pa rin, mga kapatid, ang buhay natin. Kaya God allows suffering, yes, but He wants our lives to be saved and protected. Kaya nga po ito po yung talagang deep inside. Ang plano po ng Panginoon ay ang kaligtasan po ng tao. How compassionate and merciful is God? Sa atin pong pag-aaral, throughout His ministry, Jesus exemplified. Pinakita po yan sa kasaysayan ni noong ang Panginoon ay nandito pa po, na kung saan ay ah, pag may mga broken-hearted, may mga karamdaman, ay kanya pong pinapagaling. At mayroon pang nga po na para po sa kasiyahan, He provided wine doon sa marriage in Cana, na kung saan ay nagkaroon po siya ng miracle just to display His power and pagpakilala po, mga kapatid, na ganun ang Diyos. He provides and He also love that His people will be happy. No? Ellen G. White here actually writes, His heart was stirred with pity for the poor and suffering. He weeps with those who weep. Yan po, mga kapatid. Kaya kung nahirapan po tayo, ang Panginoon po ay ah, nahirapan din, pero alam niya po, mga kapatid, na ito'y kaparaanan para tayo po ay maging sakdal sa harapan niya. Na we need Him, mga kapatid, para maging kabagi po sa kanyang suffering din. Si Kristo nga nag-suffer na walang kasalanan. Ano po? Kaya nga po, sabi rito, Christ's acts of mercy reveal the essence of God's kingdom. Kaya yung pagtatayo po ng kaharian ng Panginoon, yung pagsilyo sa 144,000, mga kapatid, is actually a reflection of God's love, na He will establish His kingdom through His pure people. Kaya nga po maging sakdal po ang kanyang bayan in these last days. Ano?
So, how compassionate is God? Na hindi, ayaw niya po na mananatili na tayo'y lugmok sa kasalanan. Kaya nga po, lilinisin niyang iglesia. Yan po yung pag-asa actually na matatamo po ng kanyang bayan na sa pamagitan po ng kapangyarihan niya ay maganap po yan. Sabi nga po rito, a nurturing figure likened to a mother eagle caring for her young, as seen in Deuteronomy 13:2, verse 11. This imagery underscore God's protective and nurturing love for His people. Kaya sa pamagitan po ng nature, yung kalikasan ay mga kaparaanan po ng Panginoon na kanyang pinapakita po ang kanyang lubos at sakdal po na pagmamahal sa kanyang bayan. So how merciful is God? Nandoon po ang kanyang kaawaan sa atin. Christ's sacrifice and the enthusiastic preaching of His shed blood are central to church mission. Yan po talaga mga kapatid na nagbibigay ito ng pag-asa sa ating iglesia sa bayan ng Diyos. Kaya nga po, Christ universal compassion and the nurturing aspect of God's love na siya po ay namatay para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung demonstration of how compassionate and merciful is our God, mga kapatid. Na kung saan ay pinakita po sa buhay ni Kristo, na sabi nga po rito sa Matthew 23 verse 37, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. So sa tao po mga kapatid, ang problema na ang Panginoon ay willing. Pero are we willing mga kapatid? Kaya nga po it took personal experience mga kapatid na dapat po individual ito. Hindi po yan na hindi rin po natin kaya yan personally. Kaya nga po humihiling tayo ng tulong sa ating Panginoon na kung saan ay maging matibay po tayo sa mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Okay, Wednesday po na part, ito po ay pagpapahayag na po ng God's love is like a jealous God. Oo. Kasi sabi po rito sa talata, 1 Corinthians 13:4-6, love is patience, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking. Yan po yung tunay na pagmamahal, pag-ibig ng ating Panginoon. It is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Oh. Kaya nga po ito po yung klaseng pagmamahal na agape love, Na kung saan ay hindi po binabilang kung gaano ka nakasama, kung gaano po ang inyong kasalanan, kundi kung ang po binibilang ng Panginoon dito yung willingness natin to come back. Okay? Na babalik po ba tayo o magpapatuloy? Kaya nga po, personal itong na-experience. Hindi po ito kaya ng ibang tao para sa atin. Kahit yung pastor natin o sino mang tao, kapatid natin, ina natin, ay hindi po nila magagawa yon. So that is an individual decision. It is an individual experience na maranasan po mga kapatid. Love does not delight in evil. So ang pagmamahal po hindi nagpapatuloy din po kung yan po ay evil o mali, wicked, ay hindi na po love yan. Kung nagpapatuloy po tayo sa paggawa ng kasamaan, ay hindi po yan pagmamahal. Okay? So, but rejoices with the truth. Kaya nga po, kung mababasa natin at marinig natin yung katotohanan, we rejoice. Pero may mga tao minsan, mga kapatid, pag marinig nila ang mensaheng ito, about the 144,000, atakihin ka. Atakihin ka po na, you are not Seventh-day Adventist. Alam naman nila mga kapatid na ang 144,000 is mentioned in the Bible, but their understanding of 144,000 is symbolical. Kaya nga po nagkaroon ng contention among Seventh-day Adventists because they have their own private interpretation
na yung 144,000 and the great multitude are the same. Paano po maging the same yung counted at saka uncounted? Uncountable? Ang numbered po ay numbered talaga po yan. It's a figure. Ano? Pero ang unnumbered, hindi mabilang, talagang hindi mabilang po yun. So yun po yung salita ng Panginoon, dinadagdagan ng tao. Nasabihin niya, 144,000 is pariyo lang yan sa great multitude. Kung hindi ka mababilang doon, great multitude. Ayun po mga kapatid. Dahil isa lang daw po yun. Pero mga kapatid, iba po yun. Dahil itong 144,000 is from the church. Purified. Sila po ay hindi po makaranas ng kamatayan na mula sa iglesia. Dahil sila po yung gagamitin during the loud cry. That their lives will be glorious. Kaya nga po, yan po yung kingdom of glory. That they are glorified because Christ's righteousness had been manifested in their lives. Yan po ang inuulit-ulit natin mga kapatid. Ito po kasi ang mensahe na hindi po tinatanggap ng ating iglesia. Kaya ang Panginoon po ay jealous. God's jealousy is not a human flaw, but a manifestation of His holy and exclusive love. Yun po yung jealousy ng Panginoon. Mahal ko kayo tapos hindi niyo ako minahal. Sino ba ang minamahal nyo? Worthy ba sila na mahalin nyo? Ako ang creator nyo. Ako ang savior nyo. Talagang may po siya, may rason po ang Panginoon. So, it can be vindicated na God is jealous because He's worthy of. No one loves us more than God. Yan po ang katotohanan po rito. Na kung saan ay ang Panginoon po ay talagang mahal na mahal niya tayo. Imagine yung sarili niyang anak, His only begotten Son, as a declaration of His being God, ay nangyari po na i-offer niya. So He requires the full surrender of the heart, the yielding of the mind and soul to His control. Ayan po mga kapatid. Kaya dito po pumapasok yung free choice or freedom of choice. Pero minsan mga kapatid, ito pong ginagamit ng tao na kung hindi ako mag-decide, hindi ako maligtas. So ibig sabihin, ginawa niya ang kanyang sarili na may merito sa kanyang kaligtasan dahil pinili niya. Pero mga kapatid, ang katotohanan po rito na dapat nating tanggapin, yes, personal mong karanasan yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng freedom of choice. But He will talk to you individually. His power through His word will be the one that be merited to you as righteousness. Kaya nga po, yung pagtanggap natin, yun po ay a reaction or a part of God's work in us. Kaya nga po, wala tayong i-boast. Kasi sabi doon in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na we are saved by grace and not by works. Kaya po ang tao ay walang ipagyabang na sabihin mo. Sabihin natin na kung hindi ako nagtanggap sa Panginoon ay walang kaligtasan. Mga kapatid, ang kaligtasan po ay sa Panginoon. Hindi po sa iyong desisyon o hindi ka mag-desisyon. It's still God. God to have that honor and merito ng ating kaligtasan, mga kapatid, na siya po ay nangusap, okay? Mayroon pong kapangyarihan ang kanyang salita na kung saan yun po ang umudyok sa ating mga puso dahil individual natin naranasan yan. Okay? Hindi po yan ang maranasan ng iba para sa atin. So, individual po. Sa free choice na kung saan ay makapili po tayo. Makapili po tayo ng mabuti because dumating yung liwanag. Yung liwanag, yun po ang nag-ilaw sa ating mga desisyon. So God has actually made it possible that we can see the light. Dahil si Kristo po yang namumuhay sa ating mga buhay sa pamagitan po ng kanyang salita. Okay? So yan po, malalim po siya.
minsan ay magkalito-lito po tayo pa sa pag-unawa niyan. Pero mga kapatid, by faith, we are we are not worthy. Aminin po natin yan na we are nothing. Pag inamin po natin yan mga kapatid, we have a choice in Christ na kung saan siya po ang gaganap niyan para sa atin. Okay, so that is a positive demonstration of how Christ is actually imputed in us. Na kung saan inaring ganap po tayo na para bagang di nagkasala dahil sa kanyang presensya sa ating mga buhay. So God jealousy as described in Scripture reflects His deep desire for an exclusive covenant relationship with His people. Exclusive po kasi ito. Wala pong ibang party dito. Walang third party po mga kapatid. Pero sa Satan, mga kapatid, ay nagnanais na maging third party. Kaya he actually entered into that, mga kapatid. Kaya lagi siyang umuudyok sa atin. Nandun yung sinful nature natin. Sinisisi tayo, kwan ka, hindi ka na maging perfect kasi nasa sinful flesh ka. Yan po yung akusasyon ni Satan. Pero masasabi naman po natin, mga kapatid, no, Christ has given His Spirit that I may live. Sa pamagitan po ng kanyang salita. Kaya nakikinig po tayo sa salita ng Panginoon dahil yun po ay life and spirit na nagbibigay po sa atin ng kalakasan ng ating spiritual na buhay. Na tumatayo tayo, bagamat mayroon pong whispering ang Satan, ang evil, ay nandun po nananaig dahil ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Yan po mga kapatid ang gawa ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga po, He revealed Himself through His Word. Sa pamagitan po ng kanyang mga salita, ay doon po pinapahayag niya ang kanyang dalisay na pagmamahal. This is what God's love like is, mga kapatid. Na kung saan ay we can say both. This is the love of God and this is the love we reflect in our lives as fruit of the Holy Spirit. How can I reflect this love in my life? It can be reflected when there is a spirit that works in me. It is the work of God in me that I can reflect the love of Christ. Yan po mga kapatid yung tamang pagkaunawa po sa salita ng Panginoon na kung saan ay huwag po nating itaas ang ating sarili dahil tayo po ay walang magagawa po mga kapatid. Kaya asking God to transform. So individual po yan. Ang choice na yan, individual. Kaya asking, ibig sabihin, tayo po ay personal na humihiling sa Panginoon. Dahil hindi natin mabago ang ating buhay. Wala pong makapagbago ng buhay niya dahil siya ay patay. Patay po tayo sa spiritual. Kaya nga po, kinakailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Dahil yung tao po, sa paglalang ng tao, ay siya po ay lupa. Okay? Ngayon, lupa po yan, wala pong gumagalaw. So, noong inihipan po siya ng Panginoon ng Espiritu, ay naging buhay na kaluluwa. Ngayon, nagkasala ang tao. Ang kanyang espiritu na nabahiran ng wickedness. Kaya patay po siya. Okay? Kaya nga po ang Panginoon ay nagbigay ngayon ng pag-asa sa pamagitan po ng liwanag. Ang liwanag po ay may kapangyarihan na mag-penetrate. Mag-penetrate po yan sa atin. No? Habang tayo po ay nakikinig, nag-aaral ng kanyang salita, it will be penetrated in our lives. At yun po ang mag-create ng decision. Ibig sabihin mga kapatid, it's a gift from the Lord na siya po ang nangusap sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. This is how God's love is imputing. Inari tayo na kung saan ay ikaw ay akin, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, doon yung gumagalaw yung pagmamahal ng ating Panginoon. It will transform us because He is the only one who can do it. Wala pong ibang tao na makagawa niyan sa
sa kapwa niya tao, kahit pastor man yan o sino mga doktor. Wala pong iba, kundi ang Diyos lamang mga kapatid. Kaya let us therefore ask God to give us a new heart for Him and for others. Yan po yung daily actually. Yung create in me a new heart. Pero hindi pa po yan final. Ano? Dahil mangyari pa po ito mga kapatid when the fountain in Zechariah 13:1 will be open. Ha? Basahin niyo po mga kapatid, Zechariah chapter 13 verse 1 na sinasabi po doon, in that day, there will be a fountain that will be open to whom? To the house of David and to the inhabitants of Jerusalem. Dahil they will inhabit Jerusalem. Sila po ay tatahan dyan sa kingdom. For sin and uncleanness. Bubuksan po ang fountain na yan para sa kasalanan. Na ang tao po ay hindi na magkasala. Uncleanness. Uncleanness po mga kapatid, disease. Bubuksan po yung fountain na ito para wala ng karamdaman. Wala na pong kamatayan na mangyayari po sa kanyang bayan. Yan po yung love ng Panginoon na pinapaunawa po sa atin. Kaya sa Sabbath School lesson po natin ay malalim po ang kahulugan nito. Pero kung atin pong pakinggan ang mga pastor, obserbaran yung mga kapatid, magbisita tayo sa church at kung ano po ang kanilang pagkaunawa sa mga ganito. At marinig nyo po mga kapatid, hindi nyo po marinig ang itong mga eksplanasyon na ito. Dahil ito po ay malalim na pagkaunawa po sa plano ng Panginoon. Demonstrasyon ng kanyang pagmamahal mga kapatid na yung love na yan is actually a reflection of God's love in us. Na kung saan ay namuhay po sa atin, nagkaroon po ng kapangyarihan sa ating mga buhay na nabago po ang ating buhay. Kaya nga po, dito sa ating leksyon, sabi nga po, His passion is evident in Christ's tears over Jerusalem. Luke 19, verse 41, and then His compassion for the lost. May compassion po ang Panginoon sa mga nawawala. Kaya nga po, He is touched with the feelings of our infirmities. Yung ating infirmities po yung sinful nature natin. Siya po ay touched talaga mga kapatid kasi naranasan niya eh. Naging tao po siya. Kaya nga po, lahat po ng bilang tao ay nandun po sa kanya yung agam-agam, ngunit ang kanyang connection, mga kapatid, ay talagang constant sa Panginoon. Kung yun po ay darating sa kanya, ay talagang bumabalik po mga kapatid. Nandun po talaga yung kanyang constant connection with God na kung saan ay ang iyong kalooban ng siyang mangyari na para bagang sabi niya ay kakayanin ko pa ito? Ah, pero ang Panginoon po ay nandun sa kanya na He stand perfect, na hindi po siya nagkamali, hindi siya nagkamali because of that constant connection with His Father. Na kung saan ay pinapayag po dito sa ating leksyon na God is the only able and is the only one that loves with an everlasting love. Na mayroon po siyang tinatawag unending love. The concept of God's unending love is reflected in many of the writings in the Shepherd's Rod. Actually, mga kapatid, kung atin pong pag-aralan ang mga aklat na ito, inspired writings, ay doon po makikita natin yung redemptive plan of God for His people in these last days. So, the role of the Holy Spirit, ay ito po yung outpouring of His love na kung saan ay sabi nga po niya, John 16:13, ano pong sabi? Howbeit that when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kaya nga po, i-guide tayo sa lahat ng mga katotohanan. Kaya nga po ngayon, sa atin pong prophetic insights, ay halos pag magbasa po tayo mga kapatid, ay maging klaro po ang ating pananaw because there is the Spirit of truth that emanates, that lives in
His Word, mga kapatid, na mayroon po siyang guide para sa atin. Na ang jealousy applied to people has two aspects. One positive and one negative. Okay? Positive, be jealous, care, or diligent put into doing things. Passion for a people, person. Negative na mga kapatid, being jealous, to be envious. Yan po yung tao, ano? So, dalawa pong klase ng jealousy, ano? Positive and negative, mga kapatid. To wish evil upon another, suspecting infidelity in the couple, or generally acting violently. Minsan mga kapatid, ito po yung karamihan sa atin, may jealousy po tayo. Na nainggit po tayo dahil pinagpala siya or anumang mga karanasan niya, yan po ay hindi magandang jealousy. Ang jealousy po na nais ng Panginoon, yung positive one. Okay? At dito po sa last part, ay mga karagdagan po actually dito sa pagpaunawa po sa ating lesson na kung saan ay pinapakilala lamang mga kapatid na how passionate is God for humanity. Na nandoon na rin yung compassion niya na may awa po siya sa tao. Kaya nga po ginagawa niya ito yung initiative to save men. Kaya nga po ginagamit niya rin po ang fellow men. Sa akin mga kapatid, wala rin akong panukala na maging ganito ako, pero God allows and leads me actually to plan for a prophetic insights. Wala pong nakagawa nito na parang just came into existence, mga kapatid, na nagkaroon po tayo ng prophetic insights at review po sa Sabbath School na kung ano po ang aking napag-aralan, ayon lang po ang aking na-share sa inyo. At kung may mga kulang man, mga kapatid, ay hilingin natin sa Panginoon na, Panginoon, tulungan niyo po kami dahil may mga bagay pa po na hindi naunawaan namin. Ano? So, ito po ang mga question actually ay yung last part ng Sabbath School lesson ay mga reflection. Question: how does understanding God's love as more than a mother's love transform your relationship with Him? So dito po ay maunawaan natin na yung pagmamahal po ng Panginoon ay masigit sa mga magulang, no? Na hindi niya po talaga kinakalimutan at constant po ito. Hindi nawawala po ang pagmamahal ng ating Panginoon. In what ways do the characteristic of a mother's love reflects God's love for us? Ah, inalalayan niya, talagang kwan po yung care, nandun po yung care ng mother. So how do the stories of parental love na nasa po yung sinabi natin kanina na pag nasa danger po yung anak ay mas tumataas ang pagmamahal po ng tunay na ina na hindi mapahamak sangsa mawala ito sa kanya. Katulad po sa ina na kay Solomon na mas mabuti pa, Panginoon, ibigay mo na lang sa kanya. Basta't hindi lang mamamatay yung anak ko. Oh. So yun po yung love na okay, kahit mawala yan sa akin, ah, okay, sa'yo na lang yung anak ko. Basta wag lang hatiin kasi pag hinati mo yun, patay talaga yun. So yun po yung pagmamahal ng ina, no? Na kahit mawala sa kanya, basta't buhay lang ang kanyang anak. Yan po yung tunay na pagmamahal ng ina din, no? Ah, how does God's love compare to a mother's love? Deepen our understanding of His care for you. Kaya talagang ma-amaze tayo sa pagmamahal ng Panginoon dahil ang bugtong niyang anak ay pinagkaloob para lang mayroon tayong kaligtasan. What role does compassion play in a Christian life? And how can we model it? So, mangyari lamang po yan, mga kapatid, kung ang Panginoon po ay nasa atin. Hindi po yan maganap ng tao kung wala po ang kapangyarihan mula sa Diyos. Yan po yung ating kwadyan. How can you emulate Christ's compassion in your daily lives or interaction? Maliban na si Kristo po ang may hawak ng ating buhay, ay hindi po maganap yan. Hindi tayo magkaroon ng compassion like Christ if Christ is not within. Okay? So how does understanding God's jealousy inspire you to renew your covenant relationship with Him?
Ito po yung understanding. Kaya nga po patuloy yung pag-aaral, patuloy yung pagranas. Madanarasan po talaga natin at doon natin maunawaan, malubos na matarok, maabot ang kung gaano kalawak, kung gaano kalalim ang pagmamahal po ng ating Panginoon. What practical steps can you take to reflect God's love in a world that often misunderstand or reject it? By your life, mga kapatid, sa ating karanasan personally, dapat mo maranasan natin experiential knowledge, mga kapatid, at karanasan po natin. Yun po yung mga kaparaanan na personally, we need to accept that we are nothing. We need to acknowledge that we are nothing, mga kapatid. Once we acknowledge that we are nothing, then we need something. And that something is Jesus becomes our everything. Siya po ang maging lahat sa atin. Lahat po ng pangangailangan natin, nandyan na. He will provide it. Even the eternal life na in-offer niya po para sa atin. So what action or attitude might provoke God's jealousy? When we love others more than Him, mga kapatid, He will be jealous. Sa Panginoon po, nagje-jealous lamang kung ang ating atensyon ay mabaling sa iba, hindi sa Kanya. Siya po ang worthy natin pong kilalanin, worthy to be praised, worthy to be glorified because He is the Creator and He is the Redeemer as well. Okay? So yan po mga kapatid yung ating leksyon. If you have any reflection, any concerns, then you can just comment in our comment section. And also here, you can unmute your microphone to share something, your thoughts. Okay? Any reaction po, Sister Susan, Brother Marshall? Ano pong masasabi ninyo? Any comments? Any reaction? Maraming salamat, Pastor. Okay. Ah, gusto ko lang magpasalamat at saka yung topic natin na pagmamahal ng Panginoon. Nako, alam mo, ngayon na naman na napakinggan kita parang napapansin ko na mas mahal ako ng Panginoon kaysa yung mga mababait na at Amen. saka mahumble na Adventist kasi hindi pa nila ito napakinggan Ako ang sama-sama ko, physical, spiritual ako na naman ang napakinig sa aral na ganito na ang ang ano makita mapansin mo na may patutunguhan yung mga dati kong napakinggan at saka yung mga aral na pagmamahal ng Diyos at saka aral mo na sa ibang programa mo ay naku, parang ang saya na mapakinggan na ang Amen. dati kong the ay parang na nawawalan ako ng ganaw, nagagalit ako pero ngayon parang ang saya ko ng sumusunod sa mga programa mo, Pastor. At Amen. saka ko yung pagmamahal na topic natin ngayon, parang mas mahal ako ng Panginoon kaysa yung mga iba na napapansin ko na mas mabait o mas humble sa Panginoon. Ngayon ako na naman ang maraming salamat na lang, Pastor, at saka sa pagmamahal ng Panginoon ay sana tulungan tayo ng Panginoon na at saka maging malakas ako sa mga napakinggan ko mula sa programa nyo ay galing sa Kanya ay magpapalakas sa akin na ah, labanan ko ang kasalanan. Salamat, Pastor. Amen. 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 Okay. Sister Susan, sige po. Wala pong sound Yes, kayo. Sige po. wala pa akong sound. Ayan na po. Okay na po. Salamat po. Yun pong, yung pong tipan Opo. ng Lord kay Abraham, Isaac at Jacob. Ayun po sabi niya kanina,
ay napakahalaga po ng tipan upang ipaunawa ng Diyos yung tunay niyang pag-ibig. Ang tunay niyang pag-ibig ay mga plano po niya kung paano magiging mga anak ng Diyos sa na talaga po kailangan pala ay relasyon. Relasyon na nakaugat talaga, nakasalig sa Lord ang pundasyon ng katotohanan at hindi sa tao. Kaya kung ito po ay galing sa Lord, ang seed na tinanim na sa atin, yung truth na ayon po sa sinasalita ninyo palagi, na hindi ko po dati naunawaan, ay yun pong katotohanan ay talagang na kay Lord Jesus na siya ang makagagawa sa atin para yung tipan na ibinigay ng Lord kay Abraham, Isaac, ay Jacob, ay mabuhay po tayo sa alituntunin ng mga iniuutos niya. At kung hindi po nakasalig sa Panginoon yung ginagawa, kasi matagal din po akong naglingkod sa Lord. Ang salita ay, nung panahon kung ako'y nandun pa sa dati, na tinuturuan ko, ang salita po ay napakabilis lang ibigay sa tao. Nas naligtas, nakapasok ka na, makakapasok ka na sa langit. Hindi po pala totoo yun. Ang kailangan po pala ay talagang merong kapangyarihan ng Espiritu na siyang magsasalita, sa kapangyarihan din ng mga prophets na ipinagkaloob ni Lord ang karunungan, dahil wala talagang alam ang tagapagturo. Ang Diyos po ay kumikilos sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu sa mga pinili niya na magsasalita. Talagang may tagakita, may tagapagpaliwanag. Opo. At nawala po pala yung unang Korinto, chapter 14, na sabi ni Apostol Pablo ay ang mahalaga ay mag-prophesy. Kaya, Brother Glenn, Pastor Glenn, yung pala pong buhay ay maraming nag-iwan sa paghuhula sa darating na panahong ito. Kaya wala pong kaalaman talaga sa tipan ng Diyos. At salamat po na yung pong tipan ng Panginoon ay napakahalaga, dahil doon sa tipan ng Lord, doon tayo mabubuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, dahil ang tipang ibinigay sa tao at si Lord Jesus ang nagsasalita. Kaya kung may karanasan, katulad po ng sinabi niyo kanina, ang karanasan ay yung mga totoong ginagawa ni Jesus sa ating buhay, at hindi po mula sa ating sariling mga iniisip, hindi galing sa mind, kundi galing sa heart. Ang tunay na pagbabago ay galing sa puso na gumagawa si Jesus. At yun ang titingnan ng Diyos pagdating niya, yung faith natin sa Kanya. Dahil hahanapin niya ang tunay na mananampalataya sa Kanya. Kaya salamat po sa bawat pag-aaral ko, ay lumiliwanag po ng lumiliwanag yung mga dati kong alam, matagal na panahon, 40 years, more than 40 years, ay ngayon po ay inaayos na po ni Lord yung mga salitang nabitiwan ko na inihingi ko po ng tawad sa Panginoon yung mga nagdaang mga panahon. Kaya salamat po na andyan kayo, tinutulungan kami ng Lord, at tulungan po kayo na kayo lalong lumakas at lalong karunungan ng Diyos ay sumainyo. Salamat po sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po at purihin po ang Panginoon dahil sa paggamit po niya sa atin, dahil wala rin po akong kakayanan, kundi humuhugot lang po ako sa kapangyarihan at talino na pinagkaloob po ng Panginoon. At salamat, at let us close for our study today. I hope sa ating mga kaibigan po na sumusubaybay po sa ating SDA Present Truth online study. Dahil dito po tayo nag-live ngayon, na-share lang po natin sa SDA online study dahil medyo nagkaroon po ng problema. Ngunit ganun pa man ay God has made it available for all of us na tayo po ay makapagpatuloy po ng ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat at narinig po ninyo ang testimony at mga pangungusap ng aming mga kapatid, na nawa patuloy po kayong gabay nila, Panginoon, katulad kay Brother Marshall, Panginoon.
na siya po ay nabiyayaan ng inyong mga salita at kanyang nararamdaman at naranasan, Panginoon, na mas higit na kayo nagmamahal sa kanya. Bagamat siya ay may mga kakulangan, siya po ay may mga kasalanan at gaano man katalamak ang aming mga kasalanan, kung mayroon pong willingness at bumabalik po kami sa inyo dahil nakapakinig po kami ng inyong mga mensahe, ay patuloy nawa, Panginoon, na itong kapangyarihan na inyong pinagkaloob ay mamayani sa aming mga buhay, na mayroon pong pagbabago at kahit pa ang aming mga kapitbahay, mga kamag-anak ay makita nilang pagbabago sa aming buhay, na kami po ay maging humble, na kami po ay lalong mapatibay ang aming pananampalataya, na kayo po ay nagnanais na inyong linisin ang inyong iglesia, na nandoon po ang aming pasyensya din sa aming kapwa Adventista, na sila po ay naging instrumento din po ng kaaway na mananatili sa kadiliman. Ngunit Panginoon, nawa ang liwanag ay magningning sa aming mga buhay. Katulad din po kay Sister Susan, Panginoon, na kayo po ang siyang nagtawag sa kanya, na kanya pong nakilala at nakita po ang kaliwanagan sa how many years na nakaraan, Panginoon, ay hindi niya po lubos na naunawaan, ay ngayon po ay nangusap kayo sa kanya. Kaya nga po, binabalik namin ang papapurit, pasasalamat. Ganun nawa rin ang maranasan ng bawat isa, Panginoon, na sumusubaybay po sa programang ito, na nais po namin, Panginoon, na ihayag ang katotohanan at walang bahid ng anumang kasinungalingan, kundi galing lamang po sa inyong mga salita. Kaya nga po ay kasihan niyo po ng banal na Espiritu ang bawat manunood at yung mga link na amin pong sinishare sa aming mga kapatiran, Panginoon. Kayo nawa ang siyang mag-udyok sa kanila, na sila po ay mag-aral personally para kanilang maranasan, Panginoon, ang karanasan na amin din pong naranasan. Dahil nais ninyo ng inyong bayan po ay magkaisa, and they can see eye to eye, and they can have face to face in you, Panginoon, na handa po kami na inyong gamitin para maging instrumento po para sa aming mga kapatid sa iglesia, na si Rohama at Amay, na inyong inawaan at inyong bayan na inyong inangkin, Panginoon, na si inyo rin pong bayan na siyang inyong liligtas. Panginoon, salamat po at dismiss us with a blessing today, at amin pong inasahan na mangyari ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ito po ay aming dalangin, kasama po ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, at ganun din po ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman, may mga problema, iniisa po namin, at kayo po ang nakakaalam na masigit sa aming nalalaman. Kaya ito ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen po. Amen. God bless. Okay, Ito, God bless po. Salamat po. see you tomorrow po. Mayroong live. Actually, may virtual worship po. May face-to-face po kayo sa Pasita po yata, no? So, let us pray for that. And on Monday, ay mabago naman po tayong serye sa ating pag-aaral po sa Jerusalem, Judah at Israel, na lubusan po natin maunawaan kung ano po ang plano ng Panginoon at gagamitin po ng Panginoon para sa katuparan po ng mga hula. Okay, God bless you and bye-bye. Thank you po.